Ma-imagine mo na ang gusaling tinitirhan mo ay hindi lamang iyong tahanan, ngunit ito rin ang inyong buong lungsod. Sa gusaling ito, lahat ng mahalagang pangangailangan na maiisip mo ay nasa iisa na lamang bubong. Kahit bumagyo pa ng makapal na snow sa labas, walang problema. Tito John's TV. Matagpuan sa timog ng Alaska, ang Whittier ay isang baybaying lungsod nakakubli sa pagitan ng matayog na bundok at karagatan na may lawak na humigit kumulang 51 square kilometers. Mayroon lamang itong isang residential complex para sa halos buong populasyon ng Whittier. Ang gusaling ito ay ang Begich Towers, kung saan nakatira sa ilalim ng iisang bubong ang 85% na residente ng buong lungsod. Ang gusali ay itinayo noong 1956 para maging barracks ng militar ng US noong Cold War. At noong 1973, ang mga residente ng Whittier ay bumoto pabor sa pagbili ng mga pasilidad ng militar na kinabibilangan ng buong pangunahing lugar ng Whittier at ng Begich Towers. Ang 14 na palapag na gusaling ito ay mayroong kabuuang 196 na apartment at may kapasidad na 1,000 katao. Ang buong populasyon ng Whittier ay nasa 300 lamang, karamihan ay Samoan, mga puti at mga Pilipino. We have a very large Samoan population here, Filipinos, some native, some white. Kaya napadpad ang ibang lahi dito ay dahil sa pag-asa makapagtrabaho sa maunlad na industriya ng pangisda ng Alaska. Ang gusaling ito ay halos kompleto na. Kabilang dito ang isang grocery store, laundry room, storage areas, may automated machine teller, indoor playground sa mga bata, may maliit na palengke, may 2 simbahan na parehong Christian, opisina ng munisipyo nandito na rin, isang paaralan na pinagsama ng isang tunnel, isang post office at kahit na notaryo. Wala nga lang butika sa gusali, ngunit pwede makakuha ng over-the-counter na gamot tulad ng mga painkiller at dietary supplement sa grocery store. Ang mga taong naninirahan dito ay walang labasan ng 1 linggo sa panahon ng taglamig. Wala ring masyadong krimen dito. Kung sakali man may gumawa ng anumang krimen sa Whittier ay hindi basta makakatakas. Dahil isang tawag lang sa bantay ng tunnel ay agad nilang sasara ang pinto. Ang option lang ay tumakas paakyat ng bundok o di kaya ay sa kabilang side na dagat. Meron na ring kulungan sa loob ng gusali. Ayos, di ba? Walking distance lang kung may dadalaw. Ang Begich Tower ay binuo ng 3 magkakahiwalay na gusali na idinisenyo na kayang lumaban sa sunog at lindol. Sa katunayan ay nakayanan nito ang Great Alaskan na lindol noong 1964 nang walang malubhang pinsala, na kilala bilang pangalawang pinakamalakas na lindol sa buong mundo sa magnitude na 9.2. Sa sandaling iyon, 13 tao na nasa labas lamang ng gusali ang nawalan ng buhay dahil sa tsunami. Ginagamit ang 2 itaas na palapag ng gusali bilang bed and breakfast accommodation para sa mga turista na dumarating dito sakay ng mga barko para magbakasyon. So may hotel din sa loob ng building. Ang isang kwarto sa gusali ay pinauupahan ng $700 hanggang $1,200 kada buwan. Depende sa sukat kasama na lahat ng kagamitan. Para sa mga residente ng Whittier, ang paglalakad sa mga koridor ng kanilang gusali ay para na rin naglalakad sa mga lansangan ng kabayanan. Lagi mo makakasalubong ang mga pulis sa gusali at kahit ano pa ang suot mo papunta sa grocery ay ayos lang. Ang paraan upang makarating sa Whittier ay dumaan sa karagatan at ang tanging daan sa pamamagitan ng lupa ay ang one-way na tunnel na ito na minsan ay traffic dahil may oras ang pagpasok at sa mga lalabas. Ang hugis at sulok na bubong ng tunnel ay dinisenyo para pumigil sa potensyal na pagbara ng lagusan kung sakaling magkaroon ng avalanche. Ang 4 na kilometrong tunnel na ito papasok sa bundok ay itinayo ng US militar bilang isang riles at binuksan para madaanan noong taong 2000. Istrikto ang regulasyon sa tunnel. Kung gusto nilang gumala palabas ng lungsod, dapat silang makabalik bago magsara ang lagusan ng 11:15 PM. Dahil kung hindi, ay kailangan nilang matulog sa kanilang mga sasakyan hanggang sa muling bumukas ang lagusan ng 5:30 ng kinaumagahan. Ang lahat ng maliliit na gusali na makikita sa paligid ay ginagamit bilang mga lugar ng imbakan para sa pangingisda.
Ang tanging institusyon pang edukasyon ng lungsod ay ang Whittier Community School na konektado sa Begich Tower sa pamamagitan ng isang tunnel. Ang isang problema sa Whittier ay ang mahal ng mga produkto dahil magastos sa transportation. Dahil dito, kailangan lumabas ang mga residente ng lungsod upang matugunan ang ilang mga pangangailangan. May truck ng bumbero at parademic naman sila. Ang iba pang malalaking kinaharap na problema nila dito ay ang mga osong nadayo kapag summer. At sa panahon ng taglamig ay may average na negative 5 degrees Celsius. Tapos pinakamatindi ay mga bagyo na umiihip sa 95 km per hour na maaaring bumunot ng mga puno at malakas na pag-ulan ng niebe, umaabot ng hanggang 5 metro o 16 feet. Dahil sa mga mapanghamong kondisyong ito, ang mga lokal ay nagkukulong na lang sa gusali at nililibang ang mga sarili sa mga indoor activities. Ang ekonomiya ng Whittier ay batay sa turismo, pangingisda, transportasyon ng kargamento at mga serbisyo ng daungan. Ang Alaska Railroad Corporation nagbibigay din ng mga oportunidad sa trabaho. 7.1 ng population ng lungsod ay nabubuhay sa ibaba ng antas ng kahirapan at ang unemployment rate ay nasa 9.2%. Humigit kumulang 800,000 turista ang bumibisita sa kawili-wiling settlement na ito sa pamamagitan ng cruise ship bawat taon. So yan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga ganito pang klase ng content. Hanggang sa muli. Tito John's TV.